So hello guys, no? Stock review ulit tayo. October 1. So ating mga review ngayon si PCI, SCC, Converge, AP, DMC at Simonde. So silipin natin yung ating index. Yan. Kaya yung ating gamit na broker, PhilStocks. So ating index nag-close tayo sa 6923.60 level or negative 29.28 points or negative 0.042%. So ating value turnover ngayong araw medyo malaki. 21 billion plus cross trades na 15 tsaka block sales na 15. So 30 plus 21, so halos 50 billion. So ating advances medyo lamang ngayon, 102. Ating declines 86. So yung ating sector, anong red lang ay si property at si holdings. Then ang pinaka nag-gain ay si mining and oil. So yun. Silipin natin yung ating net foreign buying. Ayan. Ayun, medyo malaki yung ating net foreign. After ng ilang 6 days na nabuhusan ng foreigners, ngayon bumabalik ulit. So meron tayong 2.84 billion na net foreign buying sa unang buwan ng October. Unang araw ng October. Sa ating first stock, so yung ating index muna, silipin natin yung chart kung anong nangyari. Kaninang umaga, medyo umaangat yung ibang stocks, tapos nung EOD, end of day, medyo nabubuhusan din, parang pump sa umaga, dump sa EOD. Ayan. So lapit natin. So yung ating index, hirap pa rin tayong i-break yung resistance natin sa so nauntog pa rin tayo dito sa 6.9 level 1, 2, 3, 4. So apat na beses tayo nagtatap out sa 6.9, pero hirap talaga. Pati yung trend line natin doon na nauuntog sa trend line natin dito sa blue line. So medyo hirap yung ating index. So wala pa tayong catalyst na pwedeng maging para makalabas yung ating index sa 7,000 sa 6,000 level. Silipin natin yung ating monthly para makakita tayo ng medyo clear picture sa ating index kung saan ba tayo papunta. So yan, currently sa triangle, so nag-breakout tayo sa kaninang umaga sa triangle pattern, then parang bumabalik ulit, breakout tayo. So good yan. Baka gawin lang yan ulit is mag-conso dito sa 610 area bago tayo ulit mag-breakout. Kasi halos lahat ng balita, lahat na ng pwedeng negative is price in na. So ang hinihintay talaga niyan yung restrictions tsaka yung pagbabakuna. Ayun. Ayun ang catalyst talaga natin, yung ating restrictions. Yung ating MACD sa ating index is downtrend siya, pero hindi siya massively na parang ganito. So humaharap lang talaga siya ng catalyst para anytime kung pwede mag-reverse ng trend yung MACD. Yung RSI naman natin, ganun din. So eto, meron tayo na nabubuong triangle pattern. Ayan na, medyo hindi ko na, parang trend siya. Ayan, baka yung ating RSI is muna dyan sa area na yan hanggat hindi pa nakakalabas yung ating index sa 6.9. Baka dyan mag-conso or range. So yun, sa ating PCI wala pa rin good news. So fourth quarter na. So ang inaasahan sa fourth quarter ay yung pag-spend ng mga tao dahil palapit na ang Christmas ang Christmas. So yun, sana ngayong bombahin yung ating index nung katulad nung nangyari nung nakaraan. Ito nung October din. Ano ba tayo binomba noong October? Halos October 20 pala tayo binomba nung nakaraan. So sana October 20 magkaroon ng bull run yung ating index tulad dito. Halos ilang days
din ba to? Silipin nga natin to. So ayan, halos ilang araw din yung bullaran dito. So hanggang December. So medyo matagal-tagal din pala ang bullaran nung nakaraan, no? Halos 46 days na bullaran. Hanggang sa nagkaroon ng distribution dito. Ito, distribution area dito. Tapos nag-breakdown yung index natin. So sana mga siguro October 20 ulit dito. Sana magkaroon na tayo ng breakout talaga dun sa ating triangle. Ayun. So yan si PCA natin, no? Ating first stock si SCC. So yan, na breakout ulit si SCC natin, no? Yung kahapong din drawing natin na breakout niya, tas may iniwang week. So gumawa siya ng bagong resistance. Ayan. So si SCC, na-feel na yung gap dito. Teka ha. So na-feel na tong gap. Ito, yung nandito. So breakout tayo dyan. Then yung ating resistance, ito, medyo matigas to siguro. Ayan. Kaya siguro may naiwang week. Baka dyan siguro maglaro yung magkaroon ng range trade si SCC ba muna. So yun yung ating mga resistance na no? Yung ating 22 area hanggang pinakamalalim niya ay 26. So baka pwede rin tong isang to. Ayan, 25 area pinakamalapit niya pa. So kay SCC possible siyang mag consult highs kasi yung mga support niya ay malalalim pa, halos 19 area pa. So baka ang gawin nito, gumawa ulit ng support sa taas, consult highs. So baka dyan siya mag-establish ng support, then another retest sa mga sa mga resistance niya. So yung ating mga EMA support lahat. So yung ating MACD, so parabolic yung MACD natin. So sa MACD nagkakaroon ng overshoot pag naan dito na yung MACD niya, no? Ayan, no? Pag naan dyan, nagkakaroon ng sell off. Ito kasi pagkababad dito, halos ang tagal niya palang bumabad, oh. Pero ngayon, kasi maganda yung sa coal dahil sa may China kasi nagkakaroon ng problema sa power, nagkakaroon sila ng power shortage, so kailangan nila ng stock ng coal. So maghanap sila ng bibilan. Syempre baka baka SCC isa sa mga mapagkunan ng supply ng coal. So yun, isa sa mga nag-benefit yung SCC sa mga power shortage sa China siguro, no? Pati ibang power corporations na nag-o-offer ng coal. So yun, dalawang beses na hit sa MACD. Tapos siguro abang tayo dyan kung gagayahin niya yung previous na galaw niya. Pero kung pwede naman ulit siyang mas lalo pang mag-overshoot dito, mas mataas pa. So let's see kung gagayahin yung nakaraang DNA niya. So yung kanyang RSI medyo overshoot na rin pala to, no? Sa RSI niya, yung mga nakaraang run niya, nagkaroon siya ng key resistance dito. Ayun, D1, ito 2, hindi nabot pero malapit. 3, tatlong beses hinit. So kaya rin siguro siya nauntog na yun dahil maraming resistance sa area na yan. Ito rin, daming beses na hit. Ito 2, 3, 4. Siguro baka siguro ang pinaka maximum na siguro na pwedeng sa RSI, which is yung 87. Ayan, 87. Basta kung consult at highs yan, baka magkaroon tayo ng retest dito. Tapos habang ng consult at highs, bumaba yung kanyang RSI. So ayan si SCC, no? So baka mag-benefit si SCC dun sa nagkakaroon ng shortage, ng power shortage sa China. So ayan si SCC. Ating next stock, si Converge. Akyat ng akyat. Ayun. So si Converge,
Ayun, saktong-sakto sa drawing natin, no? So, ngayon ang ginawa niya, gumawa siya ng hammer candle na bullish, pero ano. So, yung kanyang support na established dun sa umapak dun sa ating dinrawing na trend line, doon nag-bounce. So, ayan. Pero ang kanyang pero hindi niya pa rin nagawang nagpasan yung high dito, which is yung ating bago resistance. So, sa kanyang candle kasi medyo maliit yung range niya. Dito lang, ayan medyo maliit lang. Baka ang gawin lang nito is bumabad lang sa trend line natin. Bumabad dito. Or, baka ang gawin niya, itest niya ulit yung EMA 9 natin tsaka 13. Yan kasi yung sumasalod, yung pinakamalapit na support sa Converge. Ito, EMA 9 at 13. Ito na, kung bumaba man siya, EMA 9 lang. Tapos dun siya nagbabounce. Ayan. Tapos yung ating MACD naman, ganoon din. May momentum pa rin. Kasi ang MACD medyo mabagal lang ng MACD, ang reaction ng MACD. Ang RSI naman natin overshoot pa rin. Overbought na. So ayan. So ang ating key support sa ating RSI, dahil hindi siya bumababa ng normal RSI levels na, which is this area, yung mga RSI 50 to 60 area. Ito yung ating support sa kanya, RSI 70. Diyan ang bounce area natin, tsaka dito sa bandang 72 area. Dahil nga hindi niya nirespeto yung RSI, so yung kanyang range is nasa upper range ng RSI, overbought dito. So possible ganyan yung range ang gawin ni Converge sa kanyang RSI. So ayan, siguro nga yung si Converge baka habulin niya yung kaya siguro patuloy na umakyat to. Baka ang pinaka maximum na gawin niya is gayahin niya yung market cap ni PLDT o kaya ni Globe na 386 billion. Kasi currently ang market cap ni Converge ay 300 billion. So yun lang naman. Yun yung ating hypothesis kay Converge, dahil hindi natin malaman kung ano talaga yung pinaka fair value nito, kasi akit ng akit So ayan si Converge, follow lang yung trend line, tapos pag entry lang lagi sa EMA 9 at 13, ayun key support natin, EMA. Kaya yung trend, kung gusto niyo bumili sa upper trend line, ito yung blue line. Kung gusto naman na pag malapit na kayo sa may EMA 9 at 13, doon ang perfect spot para bumili. So yan, ayun si Converge. Ating next stock, si Aboitiz Power. Ito yung may nag-invest sa kanya na diba, na Japanese entity. Sa 40 pesos area ata yun Check natin So may bumili. So hindi ko pa nababasa talaga sa kanyang disclosure kung may pinakita na yung pagbili ng Japanese na So let's see kung hindi disclose ba yun o hindi. So hindi na nagpakita tong ating ayan. Ayun si AUP dito sa drawing natin. Ito yung nakaraang ginawa niyang consolidation, then nabutas. Tapos ang kanyang resistance dun sa lower box, yung lower range ng ating box, sa mismong mismong linya ng box natin, dun siya nag-resist. So para gumanda to is kailangan niyang umapak sa upper range ng box dito. Andyan mag-conso. Pero yung kanyang mga EMA is yung support is EMA 9 at 13 tsaka yung 20 ayun ang saluhan pala kapag pag gusto natin umentor kay AP, dahil ito rin kasi yung mga ito tsaka ito EMA 9, ito rin nung dumikit sa EMA 9 nag breakout, ito naman nag overshoot, nag gap up, tapos nabuhusan, parang noise itong dalawang to, parang noise lang ng nagpagpag lang. Tapos ngayon naman nag-istanggatin ulit siya bumalik dun sa kanyang box. So ayan.
Sa MACD naman, medyo may signs na tayo dahil medyo yung kanyang MACD is nagkakaroon ng formation na pa-crossover, pero yung ano niya is meron pa rin selling ng nangyayari. Kasi MACD kasi bawal talaga ng reaction ng MACD eh. So, ang pinaka natin is yung RSI. Medyo sensitive na indicator natin yung RSI. So, yan, medyo tayo ay nasa support pa. Eto, ayan. Medyo malapit din dyan. Tsaka ito. So, nag-bounce siya dito. Ayan. Yung area na yan. Ayan, ang bounce area. Ang ating susunod na aabangan na resistance, ito, yung yumuko yung RSI natin. Tsaka dito sa overbought area. So, add tayo ng isang indicator pa. Yung mas sensitive pa sa RSI natin. Ayan. Ayun, ang ganda pala ng ano kay AP. Ang ganda ng momentum sa stock RSI natin dahil nasa oversold. Ayun, no? So, perfect pala yung entry dito sa area na yan kung gusto nyo humabol kay AP. Ayan, perfect entry yan. Dahil maganda yung kanyang RSI 57. Tapos, oversold sa stock. Yung stock RSI niya is oversold. Magandang entry din. Ayun. So, ayun si AP natin, no? Yung ating key na resistance. Ito, yung kanyang previous high, nauntog siya dito. Tapos ang support natin pag umapak siya sa box na to at gumawa ng range between this area. Kapag may range dyan, siguro baka matibay na yan dahil yung kanyang recent na box is ito, no? Ito, tapos nag-breakdown tapos bumabalik. So kapag bumalik siya sa box, ibig sabihin medyo matibay na yung 31 area to 33 area na box na support natin. So ayan si AP natin, no. So may mga plans din siyang mag-venture sa renewable. So ayan, ating next stock si DMC. Si DMC naman, so after mawala sa index, nag-breakdown tapos nag-brown sa ating EMA 200. Ayan, no. So, sa kanyang, ang ginawa niya, yung recent days, ito yung high niya. So, kasi yung DNA lang naman nito, gumagawa ng high, parang ito. Tapos, gumagawa ng support or box dito sa area. Tapos, another test ulit sa kanyang recent high, ito. Tapos, ito rin, ang ginawa din niya, nag-high siya dito, nag-high dyan, tapos, nag-resist dito, tapos gumawa ng support area, then another test ulit. So yan, pag alam niyo yung DNA ng isang stock, ayan, no, test ulit. Siguro baka ang gawin ulit nito, kasi kaya naman siya nag-breakdown dahil nawala sa index. Kasi kung overall chart ang titingnan mo, kung longer time frame ang laruan nyo kay DMC, medyo malaking upside pa yun. Pati maganda yung mga indicators nito kasi lahat ng lines niya, yung mga EMA sa monthly time frame is pakambi pa lang, pataas pati yung pero ang kanyang resistance na pinaka is yung 200. Pero maganda yung cambio niya sa monthly, sa monthly dapat ang ginagamit lang natin ay yung MACD lang tsaka yung RSI. Kasi yung stock RSI medyo kapag longer time frame pangat gamitin yan Pati sabi rin ni April Tan si DMC daw is 20% na undervalue. So kung babalikan natin yung kanyang mga highs nung nakaraang taon ay medyo malaki, 100% kung ngayon ka bibili kay DMC. So yan, ayun si DMC natin kasi yung kanyang business din is halo-halo. May coal din siya, may power corporation din, tapos meron siyang property, tapos
kanyang franchise dun sa Manila Water ata yun. Basta meron siyang business na ano sa tubig din. So parang na-approve din ng ng Senate ata yun, o ng Congress, kaya so yun, NCDMC natin, medyo maganda yung outlook kay DMC dahil pati yung earnings din ni DMC ay patuloy na lumalaki every quarter. So yan, yung ating last stock, yung ating Manoki si Monde. So si Monde, ang ginawa ngayon ni Monde natin, bumalik dun sa box, tapos parang nagkaroon siya ng parang maliit na parang indecisive. Nung umaga umakyat to, tapos nung EOD yun, parang balik opening lang ulit si Monde nung nung EOD. So malaki din yung turnover ni Monde. So let's see kung maglalaro ba to sa ating box dito. Ayan. So bago ulit i-test yung ating key resistance na 20 area, tapos yung ating target 21 pesos sa short term. Ito ayun natin mga short term na target. So ating key support, itong ating box, dahil attempting siyang bumabalik kung mag-attempt itong mag-drawing ng pattern dito. So yung ating overall na trend line kay Monde. Din sa ating RSI nag-flat dahil wala tayong gains, dahil balik opening lang. So nag-flat yung RSI nito. Din yung ating MACD. So yung MACD niya, basta may volume lang, anytime kaya kung kaya mag-crossover anytime, basta magkaroon tayo ng bull run kay Monde. Sa stock RSI naman natin, kung sa daily tayo kung short term, medyo maganda rin yung entry dito kay Monde. Dito kasi ang possible gawin nito is Conso area, tapos ang gawin niyang key resistance yung mismong trend line na blue line natin. Baka ayun yung ating gawin na resistance, dahil kasi ito nung inapakan yung trend line natin, nag-run tapos nag-resist, possible magkaroon siya ng range dun sa trend line natin ng wedge pattern. So yan, tapos din tayo. So yun guys, hindi ako isang financial advisor. Always trade at your own risk at do your own research. So lagi magplano sa ating mga trades at sa COVID-19. So yun ulit guys, salamat ulit sa pakinig at panonood. Bye.